Ki Ezekiel chapter 2 verse 1 ta magsugod. Ezekiel chapter 2, sa pagka kita ko gayod ni ini mihapa ako sa yuta unya nadungog ko ang usa ka tingog nga miingon kanako, tao tindog kay makigsulti ako kanimo. Samtang nagsulti siya kanako, misulod kanako ang espiritu sa Dios og ipatindog niya ako. Mao kini ang pagtawag ni Lord kang Ezekiel kay naa siya ipa buhat og atong sayron ang pagpakig istorya ni Lord sa iyaha. So gipatindog ni Lord si Ezekiel og nadungga niya ang tingog nga makikistorya siya. Unya matud pa ang espiritu sa Dios ni dangat misulod matud pa kang Ezekiel og nagaingon og iya kong gipatindog. So gipatindog sa Ginoo para mo barog, para nga magkig atubang sa Ginoo. Og matud pa di, I listen carefully to his words. Nanginaw di ko pag-ayo sa iyang pulong kay nagingon man gid ang Ginoo nga makikistorya si Lord sa iya ha. So nindot kaayo nga ang Ginoo mo duol nato kay makikistorya kana siya tuyo. So usana ka pabor nga atong dawat. Ug matud pa diri sa verse 3, unya maingon ang tingog kanako, ipadala ko ikaw ngadto sa katawan sa Israel, ngadto sa katawan nga masupilon sila nagmasupilon kanako hangtod karon sama sa ilang katigulangan. So mao ni ang iyang komisyon, mao ni ang iyang trabaho, mao ni ang iyang katuyuan nga nakiistorya si Lord kang Ezekiel kana siya isugo. Ipadalaw daw siya sa iyang katawan sa nasod sa Israel nga masupilon o rebellious. Matud pa, that has rebelled against me. They and their ancestors have been rebelling against me to this day. Agoy nagsoy nagsaysay ginitugan gid si Lord kang Ezekiel. So ingana no nga naadyoy panahon nga ang Ginoo na adyoy sultian sa iyang gibati, na ay sultian sa iyang plano, na ay suguon niya sa iyang katuyuan nga buhaton diri sa kalibutan may tungod sa iyang katawhan. So kining ang Ginoo maayo kaayo kay nagsige siya pahinumdum, nagsige siya og gamit og tao nga iyang alagad nga mag-alagad kaniya para ipadangat sa mga anak-kaanakan nga nagsupil kuno, nagrebelde, nagmasupilon sa iyaha nga gikan pa kuno sa ilang katigulangan nisupak na sa Ginoo na ni patuo. Sumatod pa diri. And then in verse 4 gidungagan pagid sino mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako, busa ipadala ko ikaw ngadto kanila og ingna sila nga mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios. So nag-specific gid si Lord og hatag og pulong nga diin mga gahi, they are stubborn and hard-hearted people. Mga gahi na sila og ulo og kasing-kasing. Diba ang rebellious tig-an na kaistanan, gahi na kay di patuo. Kung maminaw man na, minaw pero dili madinawaton. So naay mga ingana mga katawan kuno sa Ginoo. Iyang katawan, mga katawan sa Israel. Nagyapon na karon. Katawan si Ginoo moingon Christian, believer. Pero kung ipabati, kung padalan sa mensahe may tungod sa pagbadlong nila o kining mag-rebuke nga mensahe mo sukol sila o dili sila mo patuo. Sumatod pa din mga gahi sila og ulo, they are stubborn and hard-hearted people, but I am sending you to say to them, apan ako kang ipadala ngadto kanila. This is what the sovereign Lord says. Mao ni ang giingon si Ginoo. Mga gahi sila ulo pero ipadala tagyapon kanila para gyud ipadangat ang pulong
Ipadangat ang akong pulong, ang akong mensahe. And whether they listen or refuse to listen, for remember, they are rebels. At least they will know that they have had a prophet among them. Oh, grabe no, si Lord. Ingon diri sa verse 5, gipadayagid ni Lord ang posibilidad. And whether they listen or refuse to listen. Bisag maminaw sila or dili sila maminaw nimo, kay hinumdumi, mga masupilon sila or mga rebelyoso sila, at least they will know, agi aron masayod sila, nga naa sila'y propeta sa ilang taliwala. So, unsay pasabot ani, dili gid kuno matagam ang alagad sa ginugwali. Padayon gyud ang pagwali, maminaw man ang tao og dili kay naamampoy maminaw pud. O at least panahon sa ipadayag na ni Lord. Anang panahon na gipadalan ta kamo og gipadalan ko kamo og alagad nga magwali, magpasidaan ninyo, magbadlong ninyo, magpa-remind kaninyo sa inyong mga inyong mga gibuhat nga maginulsol. So mao na ang katuyuan ni Lord nga nung magpadala siya alagad sa Ginoo, ipadangat gyud ang mensahe kay panahon sa hukom dili na maka-excuse ang tao nga wa man mi kabalo, wala may nagpasidaan namo. So mao na ang katuyuan mo na nga ang Dios wala ni undang pagpadangat sa imong mensahe ug mga mensahero kay si Lord is nahigugma sa matag usa. And then in verse 6, so Son of Man, do not fear them or their words. Gipasidan-an na ni Lord ang iyang alagad. Kay mga gahi man, mga tig-aman, dahil bayan ang kinaiya sa rebelyoso kay og alanganan po ka, murag ikaw mo'y mahadlok. Kay naong pa lang nila, tingog pa nila, mata pa lang nila, action pa lang nila, murag makalisang na. Nag-warning na gid si Lord og nagpasidaan na si Lord kang Ezekiel, do not fear them or their words. Ayaw kahadlok nila og sa ilang mga pulong. So, ingana. So nakita gid ni Lord nga si Ezekiel lig-on pud isog pod. Di ba? So dili na to tingala nga naapoy mga isog na alagad si Ginoo tungod kay gigamit po na ni Lord tungod kay ang mga isog dili pud basta musibog. Amen. So dili na to ika-question nganong ingana na nga kuan nga alagad sige kay moabot ta taon niya nganong ingana jud ang wala pa ni mas na specific diri og ingon. So don't be afraid even though their threats surround you like nettles and briars and singing scorpions. So kining bersikulo 6 nagpadayag na nga na adyoy mga hulga nga kining ma-encounter. Ikaw tao, ayaw kadlo kanila, bisan paglibutan kanila sama sa mga tunok ug bisan pag magpuyo ka nga daw tipon sa mga tanga. So ingana kuno ilang nature murag tanga, hait, isog, tunukon. Isad bisan pag nagpuyo kanila ipon sa mga tanga. So ingana sila ka isog, ingana sila ka makalilisang kakuyaw. Pero si Ezekiel ang gi-raise ni Lord kay isog si Ezekiel, dili siya talawan. Sumatod pa din bisan pag daw nagpuyo ka tipon sa mga tanga. Bisan pag gani nini ayaw kahadlok ni ining masupilong katawhan. So naadyoy mga alagad si Ginoo na usahay ijad sa uban nga unsa man ang alagad si Ginoo, unsa man ana siya, ngana man siya. Pero nakita ni Lord ang potential sa mao nga tao nga mao nga alagad si Ginoo nga din magamit niya nga dili basta-basta mo sibog bisan pag naay mga pasidaan, bisan pag naay mga hulga tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So naingana mo na nga angay nato sabton nga ang Dios dili masayop ug wala nasayop sa iyang gipangpili nga alagad sa Ginoo kay nakabalo siya sa atong tagsa-tagsa ka mga kining kinabuhi ug asa ta niya gamiton unsaon ta niya pag gamit kay siya man ang atong magbubuhat, siya man ang kabalo nato.
in verse kining 6 man to 7 ata. Isulti ang akong mga pulong kanila, mamati man sila o dili. Grabe no? Kini nga pagpadayag ni Lord kang Ezekiel, bugat-bugat jud ni nga tahas. Kay ang walihan masupilon. Bugat-bugat ni sama ra gyapon tong gitawag ni Lord si Moses nga ipaadto sa Ehipto. Ang iyang walihan si kining Pero. Nga kining hangyoon si Pharaoh nga let my people go that they may worship me in the wilderness. Wala gyud gyapon patuo. Pero gingnan na ni Lord si Ezekiel nga si Moses nga kanang iyang gipatig-a ang kasing-kasing ni Paraon. So na ay mga pangwalihan nga tig-a jud kuno og kasing-kasing, pero ingon ng Lord, walihan or di na walihan? Walihan gyapon. Walihan gyapon. O ipadangat gyapon ang pulong sa Ginoo, kay kung dili mo wali ang ipawali ni Lord sa mga tubang nganon ni balibad ka. Nga mo na akong sugo. Muna akong sugo nganon di ka mo sugot. So, musugot og sa dili ang mamati og dili ang walihan, basta musugot ng alagad sa Ginoo, wa na siya panubagon at tubangan sa Ginoo. Ang naay panubagon katong giwalihan wa gini patuo. So na. In verse 8, apan ikaw tao ayaw pag masupilon sa makanila, buka ang imong baba ug kad-a ang ihatag ko kanimo. Grabe si Lord pud oy. Grabe pud si Lord. Tao, listen to what I say to you, pamati sa akong isulti kanimo. Do not join in their rebellion. Ayaw og apil-apil sa pagrebelde sa Manila. Amen. Ingon si Lord, prangka gid si Lord. Wala gid siya lipod-lipod. Wa siya nagilum-ilum, sulti gid siya. Ikaw tao, ayaw og apil-apil sa ilang pag-rebuild, pagmasupilon. Open your mouth, abrehi lang ang imong baba, and eat what I give you. Kana siya. Kana ka ng word. Abrehi imong baba, Ezekiel. O kauna ang akong ihatag nimo. So sa pasabot. Ayaw pili-pili, pait man og dili, sakit man og dili, halang man og dili, kauna kadumdum na noon ko atong Friday. Sabado man kapon Friday. 'Di ba nagmeeting man ang BKM pastors dere. Unya kay isa sa akong paluto kay lapo-lapo nga sinabawan, gipasagulan man akong sili. Pila to, gamay ra man tong sili to. Unya kay nitangkon man gid si Pastor Kulot nga nakaon niya ang sili, unya gaupo to sa gisipon. Undang gid siya kuan, tugan gid siya, tingala ko naman sinihungit. Siya nakakaon gid kog sili, abi na kog batong to. Kontra ko para bagyod na, basta kay siyang ako na lang gitulon, giagwanta ko na lang gyud. Ingko nga kituyo gyapon tos Ginoo pastor kay gisipon man ka og antibiotic man, antioxidant man tong sili. Siya nga basta gitunon na lang ginako. Nagkuan gitawon siya. So ingon na sa to, abrehi imong baba Ezekiel. Kauna ang akong eat what I give you. Kauna ang akong ihatag nimo. So halang man kaayo. Pait man. Sana asluman. Lulukin mo na lang. Tunla na lang jud. So mo di pasabot ni Lord. So iraging naagwanta. Imbis nga dili gid sila friendship. Pero nga no man jud to. Ito para mao gani, matambalan siya. So nay mga panahon nga atong gilikayan pero maod di ay angay para nato. Kay makatabang pero wala lang ta kasabot. Kaya nga itong di magwanta. Pero nga nung mga nakaya man nga. Kaya mo lagi na, Ezekiel, abrehi imong baba. Ug kauna ang akong ihatag kanimo. Sa ato pa, wa na kay choice, dawata na lang. So nga na sa ato gihapon, wa kay choice, dawata na lang. Agwantahan na lang. Kay
dili man na mulangtod sa isa ka adlaw, pila ra man na ka minuto, di ra man pud ang mag-uras ang pag-struggle nimo sa unsa nang lamia, halang man na, aslo man na, pait man na. So ingana siya kana gyud, open your mouth and eat what I give you. Sa ato pa ayon na lag dumili, ana lag reklamo. Okay. Pulong nga sakit. Oh, pait. sakit man ang pulong dawata jud kay anak lang taganahan og tamis. Oh, mo nang daghan kay diabetic Christian kay gusto lang gyud tamis ang pulong. Okay. Now, then I looked and saw a hand reaching out to me. It held a scroll. Okay. Paguman atong sulti nga abring baba kauna ang akong ipasulti kay akong ihatag kanimo in verse 9 ug matud pa nga kining unya dihay kamot nga gituy-od nganhi kanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibuklad kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa luyo-luyo ug nay sulat niini bahin sa pagbangutan sa ug kagul-anan. Sumuoto. Gi hatag na day ni Lord ang usa ka linukot nga basahon, the scroll. Og iya kining gihikyad, iyang gi-unrolled. And nakit-an din niya, both sides were covered. Ang luyo-luyo gyud at bang og sa luyo covered with funeral songs. Unsa may pasabot? Mensahe sa kagul-anan og kamatayon. So, sakit. So, nagpasidaan na si Lord kang Ezekiel nga ayaw og balibad. Ayaw balibad sa ipawali nako nimo nga murag kawalihon kag dili aning mensahe. Kay wala kay choice, iwali lang. Ayaw na guna-una sa imong tawhanong huna-huna ang sugo sa Ginoo. Nay mga ingana. So kabalupod si Lord kinsay iyang magamit nga kaya nga iwali, pero kabalupod siya kinsay dili niya kaya. So muna kabalo si Lord unsay atong capacity. So dili ta mo judge kay si Lord dili masayop sa iyang pagpili. Kabalo siya sa atong sulod ug sa gawas kinatibukan nato. So matud pud dinhi nga ang maong linukot nga basahon nga mooy ipawali niya naglangkob kato sa mga awit nga diin, awit sa may tungod sa awit sa kining funeral songs. Sa ato pa kagulanon na agi kamatay. An pronouncement of doom para sa ilang kalaglagan. So sakit nga mensahe, murag gid nga kauna lang ang akong ihatag nimo. Ayaw iluwa. Ayaw balibari. Sa ato pa kini mo na akong ipawali nimo. May tungod sa pagbangutan. Okay? Muuna ang mensahe. Okay. That's chapter 2. Padayon ta. Dapat pud gamay. In verse, chapter 2, 3 na ta, verse 1. The voice said to me, Son of man, eat what I am giving you. Eat this scroll. Kay continuous man siya. Langat bitin ko di nato tiwason, di ba? Abrihi mong baba gani sa chapter 2 verse 9. Verse 8. Abrihi mong baba og kauna ang akong ihatag kanimo. Pag abot sa chapter 3 verse 1, ang tingog ni ingon kana ni kang Ezekiel, tao kauna ang akong ihatag kanimo. Eat what I am giving you. Eat this scroll. Kauna ning linukot nga basaw sa ato padawata. Ayog balibari. Ayog palingog-lingogi. So say pasabot, mosugot tag sa dili. Ato jung dawaton ang mensahe sa Ginoo bisag sakit. Amen. Dili ka anak na tamo dawat ganahan kong pagdasig. Pero ganig negatibo di tamo dawat. So naay naingana naay mga membro nga dili ganahan og dawat og mensahe nga sakit. Pero maod jud to ipadangat sa Ginoo. Naapoy mga alagad sa Ginoo nga di ko dawat ano oy kibiyaan man ko bimro.
uingon ang Ginoo niya, okay ra nimo biyaan ta ka, basta di ka biyaag membro. Kaya may mga mga posibilidad. Kay sakit man, ang mensahe is about funeral songs, matud pa, lamentations, pagbangutan. Kay kuan. Saan niya din nganong mana dayon nga ay na i-forward nga mensahe kay panghadlok na, panglisang na. Judge din ka. I-judge. So, nga na dayon. So, dili ta mamati sa tao, mamati ta sa sugo sa Ginoo. Dili ta mamati sa critic sa tao, sa mga discouragement nga statement sa tao, sa mga pag BI sa tao, kundi atong siguruon nga ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo atong matuman. Amen. So, nga na part sa testing po na. Then go and give its message to the people of Israel. So, unsay pasabot? Una gyud ang mensahe sa Ginoo. Una gyud ang alagad sa Ginoo makadawat sa mensahe sa Dios. Eat this scroll. Kauna ni. Una gyud ang alagad sa Ginoo. Diba? Ana ansa niya unya then go og lakaw ug ihatag kini nga mensahe sa katawan sa Israel. So I opened my mouth. Wala siya ni balibad, wa na lang gid siya ni reklamo. Siya nga ay sa Lord dili lang sa karon. Taga isa ko gigayon kanang nga murag i-plus ako usang ako usang endamon akong kaugalingon. Wala na siya nag delay. Wala na siya naglangan-langan. So verse 2, so I opened my mouth and he fed me the scroll. Akong giabrian ng akong baba ug iyang gipakaon kanako ang basahon nga linukot. Munay nakita ni Lord kang Ezekiel. Dili mo balibad, dili mo reklamo, mo dawat na lang. Amen. Munay ganahan ni Lord nga sakit man, bugat man nga trabaho o lisod man nga assignment ka adto ka ipawali sa mga tig-ag, kasing-kasing tig-ag mga espiritu, makaya niya. So nga nakabalo si Lord. O unsay atong kining mahimo. So he fed me the scroll. Okay, basahan ako sa busa gingangako ang akong baba o gihatag niya kanako ang basahon aron akong kanon. Og miingon siya tao kan akini aron mabusog ka. Okay. Asa na to? Fill your stomach with this, he said, and when I ate it, it tastes as sweet as honey in my mouth. Kana. So, ito giabri akong baba og iyang gipakaon ang linukot nga basahon og niingon din, fill your stomach with this. Kinanglan kuno mabusog ta sa pulong sa Ginoo. Fill your stomach with this. And he said, and when I ate it, og sa dig akong gikaon, unsa ko niingon ni Ezekiel, it tasted as sweet as honey in my mouth. Gilamian man siya, gitamisan man siya. Sama katamis sa dugos. Nga naman, madinawaton man siya. Amen. Para sa madinawaton ang pulong sa Ginoo, is dili nga na ka pait, dili nga na ka halang. Ingan na ang iyang kuan, ingan na ang kasing nga na ang espiritu. So ang mensahe ingan na Lord, ingan na siya ka kuan pagbangutan, pero pagkaon ni Ezekiel pagdawat niya kay iya maging gangang ing baba, abri ang iyang babag ang kasing-kasing ko na una nga ni dawat, iyang pagtilaw kuno ni katamis man sama sa dugos. Then he said, Son of man, go to the people of Israel and give them my message kana. Unahon sa gyud og siyempre ang sa to kung magluto ka ikaw di una makatilaw sa imong giluto. Mani magluto ipakaon nimo sa imong gilutuan. So human og tilaw ni Ezekiel kay nitilaw man siya gidawat man gid niya. Siya una nakadawat sa mensahe. Ato pa direct gikas Ginoo ha, dili gikan sa kanang uban. Dili
kanang ready-made gikas Ginoo direct gikas Ginoo. So nga na mensahe nga giwalis alaga sino direct gid ang mensahe gikas Ginoo. Dili copy paste sa uban nga kuan nga sana mensahe. Gikan gid sa Ginoo, direct gikan sa Ginoo. Ug ingon ang instruction sa Ginoo, "Aw adto sa katawan sa Israel and give them my message." Ipadangat ni nga mensahe. I am not sending you to a foreign people whose language you cannot understand. Sa dili ta kay padala sa tao nga diin kining estranghero, ipadala ta ka sa nasud nga diin ang ilang pinulungan imong masabtan. No, I am not sending you to the people with strange and difficult speech. Isa di ta kay padala sa tao nga kanang mga dumuluong nga lisod kaayo ang ilang sinultian. If I did, they would listen. Okay, sa verse 6, basahan na ako sa Bisaya. Saan to? Kung padtuon ko ikaw sa mga langyaw, mamati gayud sila kanimo. Apan ang katawan sa Israel nga maoy padtuan ko kanimo, dili mamati kanimo kay gani ako wala man nila tagda kay gahi man silag ulo og tig-a og kasing-kasing. Kani nga bersikulo. Na ay mga alagad sa Ginoo lagi nga ipadala sa mga gahig ulo, mga tig-ag kasing-kasing. Sugo jud na sa Ginoo isa nga nagpasidaan na si Lord. Nga kanang onset dili sila mamati kanimo kay wala gani pud sila namati nako. So na mga ingana mo sugutag sa dili mo ingon din sa nga ay kanang lagara Sobrang ra. ko anda sobraan ra mo nang walay namati niya mahita kidakan kay ita namati Sobrang ra kabalaan. sobra ra ka pag hilabtunon nagsigilag pamadlong sumuo na ang mensahe. Ang mensahe ni Ezekiel, ni Isaiah, ni Jeremias, unsa pa na diha, it's about rebuking. So, ingana. So, isa to, klaro ka isa di. Apan ang katawan sa Israel nga maoy padtuan ko kanimo, dili mamati kanimo kay gani ako wala man nila tagda kay gahi man silag ulo og tig-ag kasing-kasing. So, unsay pasabot ana nga naa-joy assignment sa alagad sa Ginoo nga ingana ang kantang musugot pag sa dili naagi po na ron naakaron wala naagi po na nga ang mga gipangwalihan ang mga membro tig-a so ingana ka tig-a membro unya ang pastor kanang sa tawag ana alang-alang na di gid siya ka agwanta so ang Ginoo kabalo gid siya kay iron sharpeneth iron. Okay. Apan natagan ko ikaw og kusog og pagpakigharong kanila. Tagaan ko ikaw og kusog sa pagpakigharong kanila og himuon kung sama kagahi sa bato. Ang imong ulo busa ayo kado kanila og kalisang tungod sa ilang pagkamasupilon. Na. Asa daw? Himuon kung sama kagahi sa bato ang imong ulo sa ato pa di ka matarog. Dili ka basta-basta matarog. Dili ka apektado sa ilang mga sinultian, tinan-awan, linihukan. Kay ingana pud siya ka ligon, ingana siya ka gahi. Matod pa sa pulong sa Ginoo. So, ayan na. I have made your forehead as hard as the hardest rock kana. Diris beside di kana. I have made your forehead gihimo nako imong ulo nga gahi sama sa gahi sama ka gahi sa gahi nga bato. So don't be afraid of them or fear their angry looks even though they are rebels. Is ayo kadok sa ilang mga hitsura nga murag hadukan. So ingana. So na ay unsa pasabot ani? Sabto ni na ay alagad sa Ginoo nga ang relationship sa mga membro dili maayo tungod kay ang mga membro mga tig-ag kasing-kasing. Di pa too. Di pa too.
So dili maayo ang ilang relationship kay ang mga membro tig-ag ulo, ang pastor gahi pod ulo kay gipagay sa Ginoo. So nya ay judge say nga kana nga simbahan, kana nga alagad si Ginoo mo nimo na. So akong ato ding bisahon ang Biblia makasabot ta nga na adyoy mga ingana nga sitwasyon naa wala. Naa. So kung mo judge ta, mo criticize ta, nakasala na ta sa Ginoo kay wala ta kabalo unsa gidi ay ang katuyuan sa Ginoo nganong ingana. So ingana. And then he added, Son of man, in verse 10, let all my words sink deeply into your own heart first. Kana. In sa tao, idungagan pag ang misay sa Ginoo. Let all my words kang akong mga pulong mo tisuk sa imong kasing-kasing una. Listen to them carefully for yourself. Sana ko sa Bisaya og pare-pareha bagyod. Verse 10, asa ra tong verse 10. Midugang pagayod siya pag-ingon kanako, tao pamatia og tuuhi ang tanang isulti ko kanimo. Kulang gid siya. Tanaw na ko sa other version in verse 10. Moreover, he said to me, Son of man, all my words that I speak to you, receive in your heart. Kulang gid ang Bisaya. Ang tanan akong pulong sa ESB na ko karon nagbasa kanina NLT. Tao, ang tanan nga mga pulong nga akong gisulti kanimo, all my words that I speak to you, receive in your heart and hear with your ears. Dawata kini ang ako mga pulong, dawata sa imong kasing-kasing gyud ug paminawa jud kini. Sa ato pa, maminaw ug madawaton. So dawaton gyud sa alagad sa Ginoo. Sugot tag sa dili ug dawaton pod niya ang mao nga tahas. Dawaton ang sugo, dawaton ang pulong. Oh. So ingana di kay unsa man po ni Lord, oy pwede iwali assign lang ko nimo sa mga may kasing-kasing Lord karon nga sige ra may kaon-kaon di kay murag ako na ilang kaunon. Di ba? Alang. Oh. Anak lagi. So, anak no nga naay mga ingana nga sitwasyon. Atong sabton jud na. So, dili ang Ginoo masayop og tawag unsa nga klase nga tao yang pawalihan kay kabalo si Lord. So, dili na ta mag-question, dili na ta dapat manghilabot kay unsay tawag ana lain-lain man taog kining kategory sa atong assignment lain-lain man taog kining gimbuhaton nga ginapabuhat sa Lord pareha sa heart ting pump sa blood, pareha sa liver tig sala tig limpyo o tanan hugaw mo kaan dito kay salaon niya para pagawas sa atong lawas is na kuanan na sala na. So ingana matud pa sa pulong sa Ginoo dayon sa takajut. Then go to your people. Ganito, wala nag-iila ni Lord. Then go, verse 11, then go to your people in exile and say to them. So, lakaw sa imong katawan in exile sa ato pa, nabihag na sila. Muuban siya. I-exile sila, part sa ilang punishment. Go to your people in exile and say to them, this is what the sovereign Lord says, do this whether they listen to you or not. Kapila ganyan. Buhat ta dyan ni. Maminaw man sila dili, isulti dyan yung akong mensahe. Wala na tulubagon. O, karon wala na kay tulubagon sila nalay manubag nako. Nga na siya na, isulti dyan nila. Kaya ron wala na kay tulubagon sila na manubag nako. Then the Spirit lifted me up and I heard a loud rumbling sound behind me. Paghuman ato nga dunggan ni Lord, ani Ezekiel ang mensahe. Ang Espiritu Santo kuno mi kaaniya kanang unsa na, the Spirit of the Lord lifted me up, iyang gibayaw si Ezekiel, and I heard a loud rumbling sound behind me. Naa din kusog kuno kay ngatingo sa iyang luyo. May the glory of the Lord be praised in this place. Tanawa ang tingog na ingon nga ang himaya sa Ginoo madaig aning dapita. Nga ang himaya kuno sa Ginoo madaig anang dapita. It was the sound of the wings of the living beings as
they brushed against each other, and the rumbling of their wheels beneath them. So naa din anghel sa Ginoo, motong anghel sa Ginoo. Nga naguan ug ang spirito sa Ginoo sa verse 13, mao kadto ang dahunog sa mga pako sa upat ka binuhat samtang nakigsulti sila o ang kabana sa mga ligid nga diha sa tupad nila. Okay. Now, this is about the Spirit of the Lord and the angels of the Lord na. Gibayaw o gidala ako sa Espiritu og napuno sa kalipay ang akong kasing-kasing kay si Yahweh nagmando man kanako tan-awa. Wala sa niriak, wala sa nabugati. Matud pa, unsa daw kuno, gibayaw si Espiritu Santo og matud pa, alaka, lahi lagi diris Bisaya. Patron ako sa Bisaya, gibayaw ug gidala ako sa Espiritu Santo ug napuno sa kalipay ang akong kasing-kasing kay sa Yahweh nagmanduman. Bitan-aw na ko. Hala, negative lagi sa English unya, positive sa Bisaya. Oh, kay sa English ito the Spirit of the Lord lifted me up and took me away. I went in bitterness and turmoil, but the Lord's hold on me was strong. NLT 2 karon sa ASB. I went in bitterness in the heat of my spirit. Ang Bisaya kay nalipay kuno kaayo kasi kasing baliktad. I went in bitterness. Ingon siya ni gibayaw man siya. Pagbayaw niya naase sa kasubanan kay bugat kay mensahe. Pero sa Bisaya kay lahi napuno og kalipay ang akong kasing-kasing. Kuan gid siya. Careful kita. Bantayunon gid ta kay opposite man siya. Bisag asa diri sa English og NLT ESB. I went in bitterness and turmoil, but the Lord's hold on me was strong. Nagkaguol siya, pero gigunitan man kun sa Ginoo. Grabe ang paggunit sa Ginoo. The Lord's hold on me was strong. Gigunitan siya pag gibayaw man siya Espiritu Santo yan, gibayaw siya. Oh. Then I came to the colony of Judean exiles in Tel Aviv. Asa kuno siya gidala, gibayaw man siya. Wala na siya dito sa iyang lugar nga kuan. Gidala sa Espiritu Santo o gidala siya sa colony sa exile, verse 15. Nahiabot ako sa Tel Aviv dito sa daplin sa suba sa Kibar nga maoy gipuy-an sa mga binihag nga Israelita ug mipuyo ako tipon kanila sulod sa 7 ka adlaw uban sa dakong kalibog tungod sa akong nakita. Pero inintawon kay siya. Wala sa so ano yung mga panon nga dalon ka sa Espiritu Santo. Oh, pero insa napuno siya sa kalibog nga to na naglibog siya ngano naabot na siya dito because that's the Lord's doing. So ingana nung na yung mga panahon nga tagaan tag mensahe nga bugat o bugat nga assignment dili lamit ka bugat nga assignment kay bugat kay mga naong ang imong adtuan kuyo kay mga kuan pero ingana di ka kakuyaw ingana ka ka-strong gisugo sa Ginoo ug mao din na nga sa verse 16 gimo de siyang watchman for Israel magbalantay sa Israel kay dili pwedeng magbalantay ang talawan ang ligon so ingana no nga kining ang assignment nga gina-assign ni Lord sa ato is dili usa ka sayop kundi usa ka sakto nga pagtawag ni Lord sa matag usa ka nato mo na nga dili gid ay ta pwede nga manghilabot sa ministry sa bulaton sa uban kay lahi-lahi man taog mga kining assignment lahi-lahi man taog kining kanang unsa tawag ana skills lahi-lahi man taog kining goal sa kining kuan lain nga scroll ang ipagkaon sa Ginoo. Oh, lain-lain na ay lain-lain nga pagkaon, pait, halang og pinakpit ug usa na kanang aslom. So nay uban gusto lang gid silang tam-i. So kabalo si Lord unsay atong gusto ug wala kabalo si Lord nga ang tao walay pili. Kaon gud kung pait, kung aslom, kung halang
kaya gyapon nila. So bulahan kung ingana ta nga Christian, pero kung gusto tag tamis unya dili ta gusto mag diabetes, naambot na lang. So magamputa dalagon ka Lord sa way katapusan sa imong mga pulong nga imong gipadangat kang Ezekiel o Lord, usa ka bugat nga assignment, usa ka kining pagpamuhat nga diin, usa ka nasud nga diin nasupil kanimo ang gipa-assign ni Ezekiel. Kung Lord mamati man silang dili, kinangnan si Ezekiel mo tuman o gituman usab ni Ezekiel o Lord. Salamat nga ikaw magapadayon og grace og mga alagad nimo sama ni Ezekiel nga diin dili mo balibad sa bugat nga assignment nga bugat ang mga kasing-kasing una kay mga tig-an na sila o Lord. Salamat nga ikaw magapanalangin sa imong mga pulong nga madawat sa matag usa og mahimo gayud nga mapadangat aron Lord nga wala nay tulubago ng imong alagad nga diin imong gigamit Ginoo. Salamat Lord, silyo kini sa nga miling nga dugo sa ngalan ni Jesus. Amen.